me. I go bananas when I'm in that monkey. Lately been feeling like a junkie. Pum, beat it up like a drummer. You know that I'm nasty, you know that I want it. Stroke got you zone, but I'm on it. You screaming my name and say, Daddy, I'm coming. I'm coming too, I put mine in your stomach. So baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Like a Harley in the wind, got your back to your friends when you ride. Like a rodeo, ride like a rodeo, baby. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Hi guys! Welcome to the second episode of Rebate, where Boot debates. So, sa segment na to, may dalawang tao na magde-defend ng kanilang panig, which is diploma or diskarte. So, kung sino mauuna, mapagde-decide ng bato ba topic. So, bato pick. Gunting na. Bato pick. Oh, so paano ba yan? Natalo ka. So, ikaw mauuna. Diploma. So, sa akin kasi, kaya diploma yung panig ko. Kasi nga, first of all, ito yung hinahanap kapag mag-a-apply ka ng work. Ito yung for the long-term survivability na pangkakapitan mo towards your corporate job or corporate kapag nag-graduate ka na in the corporate world. So, para sa akin, diploma, kasi this piece of paper, kaya mo siyang dalhin up until your lifetime, your whole lifetime. Magiging solidify or masasolidify yung skills, knowledges na nahone mo in your 4 years kung magba-bachelor's ka and then further studies for master's tapos mga doctor's degree. Ito yung makakapagsalba sa'yo to achieve your goals and dreams. Sa akin naman, discarded, diba? Hindi mo naman kasi talaga kailangan ang diploma sa mga certain jobs. Katulad ng pagluluto. Marunong ka lang ng pagluluto ay pwede ka na maging chef. Kasi although magandang may diploma, pero sa pagluluto kasi, ang kailangan mo na lang talaga is skills. May mga kakilala ako na mga chef na hindi na sila nakapagtapos ng studies nila, pero head chef sila sa isang reputable na restaurant. Meron akong nabasang article sa Reddit, which is, nung nagtanggalan nga daw sila dun sa company, mostly, ang ni-retain is yung may mga diploma compared sa wala. Malay mo kasi, tinanggal sila kasi they lack the skills or yung expertise dun sa field na yun. Kung may mapapakita mo naman na kaya mo, na may diskarte ka, alam mo talaga yung ginagawa mo, may diploma ka or wala, ikikip ka nila. Kasi, malaki yung value na ibibigay mo doon sa company na yon. Hindi ma-replace yung value mo kasi mas marunong ka doon sa iba eh. Meron tayong tinatawag na contractual, di ba? Contractual. Which is, yung job mo sa isang company is naglalast lang siya for like 6 months to 1 year. Kasi nga, yun nga yung kadahilanan nung wala kang degree or hold na diploma na maipakita sa company mo. Even though nasabihin natin magaling yung diskarte mo, maganda yung performance mo sa isang company, if wala kang diploma, hindi ka din nila mare-retain kasi yun nga yung requirement sa mga job or companies na meron tayo ngayon, especially dito sa Philippines. Oo, meron kang skills, meron kang diskarte, pero hanggang saan yung hangganan niya? May mga major companies akong mga nabasa online na hindi nila na-require ng diploma, ng degree, ang mga employees nila as long as they have expertise or yung skills na kaya nilang napatunayan na kaya talaga nila yung pinapasok nilang trabaho. Kasi itong isang nabasa ko na like, hacker. Tinanggap siya ng isang company dahil sa alam niya yung ginagawa niya. Nalaman pa nga niya yung mga backdoors dun sa system or sa program ng certain company na enough na yun sa kanila para siya na yung mag-maintain ng security nila since maalam ka, dito ka na, kahit wala ka ng diploma or degree. Kasi nakikita ko yung value mo sa company na to kasi marunong ka eh. So,
bakit ko pa papakakawalan yung chance na mag-work ka sa amin? Sa tech jobs, ganyan yung magiging sistema. Pero pagdating kasi sa ibang mga work, katulad ng doctors, biologists, yung mga kailangan ng mga veterinarian, yung mga kailangan ng mga practical applications talaga, parang hindi mo siya pwedeng maging basis yung ganyang diskarte. Kasi kailangan sa mga ganyan is may proper education na honed ng ilang years, tapos may katibayan na dapat you have the diploma or to work in that kind of specialty. Case-to-case basis, yan. Syempre, kung gusto mag-doctor, hindi ka talaga bibigyan ng chance na maghawak ng scalpel sa table na kasi hawak mo yung buhay ng isang tao. Pero, hindi naman tayo lahat ay magiging doktor. Hindi naman tayo lahat magiging nurse or magiging vet med or architect or engineer na kailangan talaga ng degree. So, magfa-fall lang siya sa criteria na kung saan kailangan talaga ng diploma. Pero, kung hindi ka naman talaga kasi pasok dun sa criteria na yun, kailangan mo ba talaga ng diploma? Hindi na kailangan talaga yung diploma. Kung as long as you have the skills lang talaga. Sa process ng pagkuha ng diploma, alam mong masusubukan ka talaga ng time and then yung effort mo. Kasi, syempre, di ba, sa pagkuha ng diploma, may mga ranking din yan, di ba? May mga Latin honors, yung mga honors nga with high honors and then honors. Para sa akin kasi, if yung sa diskarte ka lang magre-rely, parang the odds are too low. Parang, for example, nag-apply ka sa isang company. Sabi mo nag-apply ka. Nakuha ka with your diskarte. Pero, paano na lang yun if gusto mong ma-promote? 'Di ba? Kapag mapapromote ka, alam naman natin na kapag wala kang diploma, magre-retain ka doon sa kung ano lang yung napasukan mo, regardless kung magaling ka o hindi. For example, sa call center, pumasok ka doon, you have skills in English communication, may diskarte ka, nakapasok ka. Pero still, yung diploma, kapag wala ka nun, hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka lang sa pagiging agent. Hindi ka pwedeng maging team leader. Hindi ka pwedeng maging manager. Kasi those positions, kailangan na talaga ng diploma. Kaya for me kasi, mas importante talaga yung diploma. Kasi that diploma, that piece of paper, will open a lot of doors for your opportunities. Lalo na sa kapag halimbawa tumatanda ka na talaga, na need mo na talaga ng, kumbaga need mo ng mga kakapitang papers or proof to apply for a managerial position. Kasi, for example, meron kang family na tinutulungan, parang, kumbaga, need mo ng mas mataas na salary, kailangan mo din magpa-promote. Hindi ka lang pwedeng maging agent lang forever. Kasi, yung kikitain mo doon, hindi na magiging enough for supporting your family kung balak mo man magkaroon ng family in the future. So, parang, yung diploma talaga will open a lot of opportunities, will open a lot of doors para dun sa mga promotions, pagkaroon ng mas mataas na salary, and then, yun, yung mga ganong bagay. Kaya, yun, diploma talaga. Well, yes, true na maganda may diploma. For me talaga, hindi pa din siya actual na necessity para lang umangat sa buhay. Kasi, tingnan mo, si Mark Zuckerberg, college dropout siya, diba? Tapos, madami pang iba na hindi naman nila kinailangan ang diploma para lang maabot yung kung nasan sila ngayon. Yung mga ganyan na binibigay mo example, may diskarte sila. Wala silang diploma. Pero that only applies kasi dun sa mga first world country like USA. Yung meron sila kasi, wala dito. For example, yung mga resources na meron sila. Pwede kang magkaroon kasi ng job doon na yung loan mower, mag-grass cutting ka lang sa kanila. Tapos yung magiging payment mo is parang sobra-sobra pa, pwede pang magbili ng iPhone, gano'n. Kumbaga, dito kasi hindi siya ganun kaganda. Yung resources natin dito, hindi siya masyadong ma-apply sa diskarte kasi, yun nga, sabihin natin na si Steve Jobs is college dropout, pero kasi, parang well-off family din naman siya galing eh. Well, so ito, another example, Manny Pacquiao, di naman sila well-off, pero naging mayaman siya. Although, kinailangan din niya ng diploma para lang sa politics. Pero kung tinuloy niya yung pagiging boxer niya, hindi naman na din talaga niya kakailanganin since ang net worth niya ngayon is around ilang billions of pesos na rin eh. So, parang
before siya maging senator, yumaman na siya even without a diploma. Hindi siya mayaman, hindi siya galing sa well-off na family. Galing lang sa diskarte, dun sa pagbaboxing niya. Hindi lang siya purely diskarte. Pwede din natin ipasok dyan yung luck. Siyempre, kahit magpara-boxing ka, katulad ng ibang mga amateur boxers ngayon, kumbaga, wala yung luck sa side nila na katulad ni Manny Pacquiao na kaya siya naging mayaman kasi siguro, may diskarte siya. Pero, pumasok din kasi yung luck. Yung luck kasi nasa side din niya at that time. Oo, kumbaga, nanalo siya sa mga ganitong event. Yung mga amateur ngayon, nanalo din naman sa mga ganong event, pero bakit hindi sila nagiging katulad ni Manny Pacquiao? Kasi, syempre, for me kasi, parang yung diskarte nila, hindi katulad nung kay Manny Pacquiao na nalagyan din, kumbaga na sprinkle din ng luck side. Kumbaga, yung luck is with him at that time. Kaya, kumbaga, naging maganda din yung life niya kasi yun. For me ang pangit lang naman sabihin na yung luck nasa side niya kasi before siya sumikat ay pure hard work talaga yung inilaan niya. Dugot pawis literal, di ba? Kasi blood sport ang boxing. Nakilala siya dahil sa tibay ng kamao niya. Doon siya nakilala, hindi lang sa luck talaga. Kasi ang pangit naman sabihin na binigay mo yung lahat mo tapos parang ida-downplay na lang ng mga amateurs na ay si Manny Pacquiao may luck yan sa side niya kasi kaya siya nakilala. Tapos ako, alam mo yun, parang kung madiskarte ka talaga, magagawa mo talaga yung gusto mo. Pangit kasi umasa kay Lady Luck kasi kapag hindi lang mag-go sa way na gusto mo ay parang isisisi mo na ay ito, naging ganyan lang yan dahil sa swerte. Most likely, naging ganyan sila dahil sa paghihirap nila at sa diskarte. Hindi lang talaga siya pure diskarte lang talaga natin masasabi kasi yung mga amateur boxers nga, marami, kumbaga, years and years din sila nagtitraining, di ba? Parang katulad din ni Manny Pacquiao. Pero ang problema kasi, bakit hindi sila nagiging katulad niya? Which is, kasi hindi lang naman kasi diploma, hindi din diskarte, hindi din yung galing ka sa well-off na family. Yung old money na tinatawag, ganyan. Ang luck kasi parang ikaw pa din ang gagawa niyan para makuha mo yan. Kasi if prepared ka and andyan yung pagsisikap mo, yun yung luck. Sinabayan mo pa ng diskarte, ikaw pa din ang gumawa para makuha yung luck na yun. Kasi sa time na yun, kakadiskarte mo, dumating sa point na, andito na ako. Katulad nga niyan, si Manny Pacquiao is from diskarte. Tapos, now, meron siyang, kumbaga, nagkuha din siya ng diploma for politics. Hindi siya diskarte lang talaga. Kumbaga, kung gusto mo ng security in life, you need talaga diploma. Hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan talaga ng diploma. Pero, syempre, case-to-case basis yan. So, kung may means, go for it. Pero if wala, galingan mo sa pagdidiskarte. Yun yung side ko. Ang sa akin lang, I prioritize diploma over diskarte. Kasi yung sa diploma, in the process of having that diploma, makukuha mo din yung diskarte dyan, katulad ng financial budgeting, yung mga kailangan mo for communication, business skills, mga ganyan. Doon mo din siya makukuha sa process ng pagkuha ng diploma. So yun guys, doon na nagtatapos ang episode namin. Sana nakatulong kami na makapag-restart or mag-reboot ang life ninyo. Kung gusto pa ninyo ng ganitong episode, like, share, and subscribe. So kung meron kayong suggestion, please comment down. Yeah. Thank you! Thank you!